Ang lalaki sa video na ito ay ang 35-year-old stockbroker na si John Nelson Polos. Kamakailan ay iniwan niya ang kanyang asawa at 3 anak. Inilipat ang kanilang buong marital estate sa isang offshore trust. Iniwan sila sa isang estado ng kahirapan sa pananalapi, habang siya ay nagsimula ng isang bagong buhay kasama ang isang 21-year-old AJ mula sa Colombia na nakilala niya online. Habang ang kanyang pamilya ay iniwan at pinabayaan, si John ay naglakbay sa mundo kasama ang kanyang bagong kasintahan na ipinagyayabang pa sa Twitter ang tungkol sa babae mula sa Colombia na inimbitahan niya sa isang bakasyon bago pa man sila magkita ng personal. Na-post ang tweet na ito noong December 2022 at makalipas ang mahigit 1 buwan, nakuhanan ng surveillance footage si John na sinusubukang itapon ang wala ng buhay na katawan ng kanyang kasintahan at pagkatapos ay sinubukang tumakas sa bansa. Ito ang nakakagulat na kaso ni John Nelson Polos. Si John Nelson Polos ay ipinanganak noong 1988 sa Franklin, Wisconsin. Pinakasalan niya ang kanyang kasintahan sa high school na si Ashley noong 2009 at nagkaroon ng 3 magagandang anak ang mag-asawa. Sa labas ng mundo, ang dalawa ay tila perpektong pares. Ngunit noong 2016, ang kanilang pamilya ay nakaranas ng isang mapangwasak na dagok. Ang kanilang panganay na anak na lalaki, 4 na taong gulang pa lamang noong panahong yon, ay na-diagnose na may napakabihirang uri ng cancer na nakakaapekto lamang sa 350 katao taon-taon. Si John at Ashley ay naging walang pagod na tagapagtaguyod para sa kanilang anak, nakikipaglaban para sa pag-aproba ng FDA sa isang promising na bagong paggamot at nagrally ng suporta sa komunidad upang makalikom ng $60,000 o mahigit 3 million pesos para sa mga medikal na bayarin. Noong 2017, pagkatapos ng 13 nakakapagod na oras sa operasyon para alisin ang 150 tumors, ang matapang na batang lalaki ng Polos ay lumabas na cancer-free. Ang kanyang inspirational journey ay umalingaw-ngaw sa buong bansa at ang pamilya ay inanyayahan pa nga bilang mga pinarangalan na panauhin ng Speaker of the House para sa State of the Union Address ng Pangulo noong 2018. Doon ipinakita ng pamilya ang lakas, pag-asa at tiyaga sa harap ng gayong mga nakakatakot na sitwasyon. Naging simbolo sila ng pag-asa para sa maraming mag-asawa sa buong Amerika. Ngunit kakaunti lamang ang makakaisip ng mga kalunos-lunos na problema na malapit nang magsasangkot sa sambahayan ng pamilyang Polos. Ang hindi alam ng marami ay sa likod ng mga saradong pinto, malayo sa perpekto ang pagsasama ng mag-asawa. Ang pagiging mapang-abuso at sobrang mapag-control ni John ay nagdulot ng pinsala kay Ashley. Noong 2021, pagkatapos ng mga taon ng pamumuhay sa takot, sa wakas ay nagsampa siya para sa diborsyo. Bago pa man natapos ang diborsyo, inilipat ni John ang buong ari-arian ng pamilya sa isang offshore trust at hindi iniwanan si Ashley at ang kanilang mga anak ng kahit 1 sentimo. Pinabayaan niya silang lahat at hindi nagtagal ay nagsimulang mamuhay ng marangya. Naninirahan sa iba't ibang bansa sa Europa, kabilang ang Cyprus, Turkey at Ukraine bago mag-settle down sa Texas. Ganap ding umalis si John sa buhay ng kanyang mga anak. Hindi na nagpakita sa mga bata ng personal mula nung umalis siya sa Wisconsin noong January 2021 at tumanggi rin siyang magbayad ng anumang sustento sa mga bata sa kabila ng pag-uutos sa kanya ng isang hukom na magbigay ng sustento. Ang proseso ng diborsyo ay mabilis na naging magulo kung saan sinamantala ni John ang mga legal na butas sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili bilang isang soberanong mamamayan sa buong paglilitis. Nangangahulugan ito na siya mismo ay walang legal na bayarin at kasabay nito ay naging sanhi ng libo-libong dolyar na pagbabayad ni Ashley sa kanyang abogado. Ang hindi alam ng kanyang asawa noon, habang nagpapatuloy pa ang kanilang divorce proceedings, nakamove on na si John at may nakilalang bago. Noong April 2022, nakilala ni John ang 21-year-old na si Valentina Tres Palacios sa sikat na dating app na Tinder. Siya ay isang sikat na DJ na gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa kabisera ng Colombia.
Nagsimula siyang mag-DJ noong teenager pa lamang siya. At pagtungtong ng 21, naging malaking bahagi ng nightlife sa Bogota. Nagdadalubhasa siya sa Latin dance music tulad ng reggaeton at karacha. Tumutugtog sa lahat ng nangungunang club at pinangalan ng Breakthrough DJ of the Year sa Columbia Dance Awards noong 2019. Si John ay mabilis na nahulog ng husto kay Valentina na kahit hindi niya pa ito nakikita sa personal, ay inimbitahan na niya ang dalaga sa isang all-expenses paid luxury vacation sa Cancun, Mexico. Dito, mas nakilala ng dalawa ang isa't isa at nagpasya na gawing opisyal ang kanilang relasyon. Ang sumunod ay isang jet-setting na relasyon. Maraming beses na ilang buwang sunod-sunod na bumabiyahe si John sa Colombia upang bisitahin si Valentina sa Bogota. Pinaulanan niya rin ng dalaga ng mga lingguhang regalo ng pera. Malinaw na nagpapakitang gila si John. At ilang buwan lamang sa pakikipag-date, nag-propose na siya ng kasal. Noong December 2022, nagbigay si John Polos ng nakakagulat na tugon sa isang viral prompt sa Twitter na humihiling sa mga users na ibahagi ang kanilang pinakabalyong kwento ng first date sa kanilang mga kasintahan. At ipinost niya nga dito ang tungkol sa pag-imbita niya sa isang babaeng taga-Colombia na magbakasyon nang hindi pa sila nakikita ng personal at ngayon ay ikakasal na sila. Ang tweet na ito ni John ay noong December 17, kasama ang isang larawan nila ng kanyang kasintahang si Valentina Tres Palacios. Noong panahong yun, ang post ay nagpinta ng isang larawan ng isang nakakainggit na modernong pag-iibigan na namukadkad mula sa mga kontinente online. Ngunit makalipas lamang ang mahigit isang buwan, ang di umano'y fairytale union na ito ay magwawakas sa kakilakilabot na katapusan sa sariling mga kamay ni John. Dumating si John Polos sa Bogota noong January 19, 2023. Ang plano ay mananatili siya sa Colombia at sisimulan ang kanyang bagong buhay kasama si Valentina. Sinabi niya sa dalaga na nakakuha na siya ng isang apartment sa sentro ng lungsod para sa kanilang dalawa. Bagamat sa kalaunan ay nabunyag na ito ay isang panandaliang pagrenta lamang. 8:53 ng gabi, makikita sa security footage si John na may hilang isang malaking asul na suitcase papasok sa apartment. Ang mismong suitcase kung saan ang bangkay ni Valentina ay makikita pagkalipas lamang ng 2 araw. Kinabukasan pumunta si John Polos sa bahay ng nanay ni Valentina upang sunduin na ito at kunin ang lahat ng gamit para makasama sa apartment. Ipinapakita ng larawang ito ang sandali nang huminto si John sakay ng kanyang kulay abong sasakyan. Matapos magyakapan at maghalikan, pumunta ang dalawa at kinuha ang mga gamit ni Valentina mula sa bahay ng kanyang ina. Matapos ilagay ang mga gamit sa kotse, pumunta na sila sa apartment ni John kung saan nakuhanan sila ng mga kamera na sabay pumasok sa gusali pagkalipas ng 7:00 ng gabi. Saka ay gumugol ang magkasintahan ng 2 oras sa loob ng apartment bago muling sabay na umalis mga 9:46 ng gabi. May gig si Valentina sa malapit at sinamahan siya ni John sa venue. Umuwi sila mga 1:54 ng madaling araw. Ngunit pagkatapos ay nakitang umalis muli mga 3:00 ng madaling araw upang bumalik sa venue. Sa huli ay nakauwi ang magkasintahan pagkalipas ng 5:00 ng umaga. At ayon sa mga record ng korte, walang kakaiba sa kilos sa pagitan nila at tila nagkakasundo naman. Kinabukasan, January 21, halos buong araw na nagkulong sa bahay sina John at Valentina. Bumabawi mula sa kanilang paglabas ng buong gabi. Umalis lang sila ng apartment para kumain ng tanghalian. Ngunit bumalik din ilang sandali at ginugol ang natitirang bahagi ng araw na nakalak sa loob ng apartment. Pagkatapos bandang 10:43 ng gabi, nakunan ng mga kamera si John na umalis sa apartment ng mag-isa. Hindi alam kung saan siya pupunta sa mga oras na ito. Ngunit makikita sa footage si Valentina na tila nire-record si John gamit ang kanyang cellphone at ang kanyang pagkadismaya ay kitang-kita kahit sa kamera. Kinaumagahan January 22, makalipas ang 10:00 ng umaga, nakuhanan ng security footage si John Polos, inilalabas ang parehong malaking asul na maletang dala niya noong dumating siya 2 araw ang nakakaraan.
Ang suitcase ay natatakpan na ng kulay abong kumot. Ito ay dahil ang suitcase ay napakaliit upang magkasya ang katawan ni Valentina Tres Palacios. Ang kanyang ulo ay kitang-kitang lumalabas dito. Ginamit ni John ang kumot para matakpan ang ulo ng kasintahan. Pagkalipas lamang ng 4 na minuto, makikita sa kamera si John sa parking garage na nagpupumilit na ikarga ang malinaw na mabigat na suitcase sa trunk ng kanyang inuupahang sasakyan. Makikita sa video na pilit binubuhat ni John ang suitcase na nagpapatunay na mas mabigat na ito ngayon kaysa noong dumating siya. Pagkatapos ay umalis si John Polos at sa mga kamera sa kahabaan ng daan, nakuhanan siyang nagmamaneho ng paupahang sasakyan sa direksyon ng kapitbahayan sa Los Cambulos. Huminto si John malapit sa isang dumpster sa lugar na ito kung saan iniwan niya ang suitcase na naglalaman ng katawan ni Valentina. Agad siyang umalis muli at nagmaneho papunta sa airport ng Bogota. Makikita sa mga kamera ang pagdating niya sa paliparan bago siya sumakay ng eroplano at umalis sa bansa. Noong gabing yon, isang lalaking walang tirahan na naghahalongkat sa mga basurahan sa kapitbahayan ng Los Cambulos ang nakakita ng isang asul na suitcase na may nakausling ulo ng isang babae. Agad siyang tumawag ng mga pulis na hindi nagtagal ay nakumpirmang ang katawan ni Valentina Tres Palacios. Isinalaysay ng kanyang katawan ang isang brutal na pag-atake dahil sa malawak na pasa sa kanyang leeg at matinding trauma sa ulo. Nalaman agad ng mga pulis kung sino ang kanilang pangunahing suspect at dahil alam nilang si John ay may hawak na American passport, alam nilang malaki ang pagkakataong magtangka itong tumakas sa bansa. Ang Colombian police ay sumugod upang ilagay si John Polos sa isang no-fly list upang pigilan ang kanyang pagtakas. Ngunit pagdating sa paliparan, nalaman nilang nakatakas na siya sa bansa. Sumakay ng flight papuntang Panama City ng mas maaga sa araw na yon. Ang mas malala ay nalaman ng pulisya na si John Polos ay bumili ng mga onward ticket mula Panama patungong Turkey at pagkatapos ay sa Montenegro, isang bansang walang extradition agreement sa Colombia. Kinikilala ang urgency ng sitwasyon, mabilis na nakipag-ugnayan ang mga otoridad ng Colombia sa mga katapat na nagpapatupad ng batas sa Panama. Umaasang maharang si John bago siya lumipad patungong Montenegro at tuluyang makatakas sa kanila. Sa kabutihang palad ng mga pulis, nahuli nila si John nang malapit na itong sumakay sa kanyang flight mula sa Panama. Inaresto siya ng mga pulis at inextradite pabalik sa Colombia. Sa kabila ng matibay na ebidensya laban sa kanya, matibay na pinanatili ni John ang kanyang pagiging inosente at umabot pa hanggang sa ibintang ang pagpatay kay Valentina sa Medellin Cartel, isang wala na ngayong cartel sa Colombia na dating pinamumunuan ng kilalang boss ng gang na si Pablo Escobar. Ngunit syempre, hindi pinaniwalaan ng mga pulis ang kanyang kwento at kinasuhan nila si John ng krimen ng femicide. Lumalabas na tulad sa dati niyang asawa, nambubugbog at mapagkontrol din si John kay Valentina. Sinusubaybayan niya ang social media nito. Dinidiktahan kung sino ang maaari nitong kausapin at kumuha pa ng pribadong investigador para pasundan si Valentina kapag umaalis ito ng bansa. Sinabi ng mga taga-usig na noong gabi ng insidente, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng magkasintahan at sinimula ni John na pisikal na saktan si Valentina. Kitang-kita ito sa dami ng mga pasa sa katawan ng biktima. Sa huli ay sinakal niya si Valentina na humantong sa pagkakalagot ng hininga nito. Pagkatapos ay pilit niyang pinagkasya ang katawan ni Valentina sa suitcase at itinapon sa pagtatangkang itago ang kanyang krimen at tumakas sa bansa. Ang krimen ng femicide ay may hatol ng 40 years na pagkakakulong sa Colombia. Ito ay tinukoy bilang ang pagtapos sa isang babae dahil sa kanyang kasarian at ito ay hindi isang kasong umiiral sa United States. Sinubukan ni John Polos na samantalahin ang teknikalidad na ito upang maiwasan ang pagkakasala. Sinabi niya na walang translator ang naroroon sa panahon ng kanyang pag-aresto at bilang isang Amerikano hindi niya naiintindihan ang kaso ng femicide. Pinabulaanan ito ng mga taga-usig at sinabing buo nilang ipinaliwanag ang kaso
at naintindihan sila ni John. Sinabi nilang kung mapapatunayang nagkasala, hihilingin nila sa korte na hatulan si John Polos ng pinakamababang terminong 50 years ng pagkakakulong. Pinanatili ni John ang kanyang kawalang kasalanan sa buong paglilitis at sinabi ang kanyang intensyon na mag-plead ng not guilty sa korte. Nagsimula ang opisyal na paglilitis noong October 23, 2023, 9 na buwan pagkatapos tapusin si Valentina Tres Palacios. Sa loob nito, pinanindigan ni John at ng kanyang abogado sa depensa na hindi siya nakagawa ng femicide at hindi niya rin pinlanong tapusin ang kanyang kasintahan. Sa halip, iginiit ng abogado ni John na ang kanyang kliyente ay nakagawa lamang ng culpable homicide. Martes, June 4, 2024. Halos 1 taon at kalahati matapos niyang tapusin si Valentina, si John Nelson Polos ay nasintensyahan ng 42 years na pagkakakulong sa isang kulungan sa Colombia para sa mga krimen ng aggravated femicide kasabay ng pagtatago at pagkasira ng material na ebidensya. Shoutout po kina Aurelia Kruger, kay Jing Saponiang from Saudi Arabia, kay Reigi Nikodama from Japan, kay Erlinda Martin from Malolos, Bulacan, kay Alvin Nunez, kay Jai GX7, kay Loy Valiente, kay Shinonaga Evelyn, kay Teresita Calo from USA, kay Eunice Estrada, kay Randy Piano from Puerto Princesa City, Palawan, at kay Maria Libutan at sa inyo pong lahat na nanonood. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na kaso. Ito lang po para sa araw na ito. Mag-iingat po tayong lahat. Paalam!